of God our Father and the Lord Jesus Christ, and with your spirit. In the Lord's Prayer we pray, give us today our daily bread. When we ask the Father for bread, we acknowledge our great holiness and our dependence on the Creator of our life and His sustenance. Today, as we celebrate Saint John
Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, all you who are thirsty, come to the water. You who have no money, come, receive bread and eat. Come without paying and without cost. Drink wine and milk. Why spend your money for what is not bread? Your wages for what fails to satisfy? Heed me, and you shall eat well. You shall be glad in rich fare. Come to me heedfully. Listen, that you may have life. I will renew with you the everlasting covenant, the benefits assured to thee. The word of the Lord. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, what will separate us from the love of Christ? What will anguish, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? No, all these things we conquer
nor death, nor any other creature will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus, our Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. Pero ang ating tawagin natin ay sa wikang
ay puro lamang mga damo, mga pulol ang makikita mo. Sa lugar ni Jesus ay puro na lamang buhangin, disyerto. Wala ko ba disyerto dito? So wala kang makikita. Wala kang makapunan ng pagkain na nagpapahayaw sa kawalan. For those who have not, in contrast, doon sa mga villages na mayroon. Kaya po, sa pagpaparami ng ginagawa ng isla, pinamumuka sa ni Jesus na may mga kalayuan na kung saan ay tayo naharap na may mga mahirap, may mga wala. Yung may magawagin ng ilaglaro. Ito yung talagang lugar na kung saan ay nagdurusa. Na kung yung natin ay nakita natin lalo may maparahon na ito. Na lumalaki ako doon sa mga mayroon, may pera, may kayawanan, may karanyahan. Pero yung pinapakita ko sa akin ng mga kapag na bahagi ko 2,000 years ago na mayroon at mayroon wala. For those who have and for those who have not. Pero kapag makikita natin yung hapon ng ating kalagpatayan na kahit na 2,000 years ago and even before, nilagyan na yung mahirap at yung mga mahirap. Pero pala yung mga kausa na wag lumaki ang akwa na nakikita sa pagitan ng mayaman at mga mahirap. Bakit? Hindi na huli ko katanungan. Yun po ay pagtulad ng kapuluhan. Kapag lumalaki ang akwa ng mahirap sa mga mahirap. Kaya nga sa atin ni Jesus, the poor will always be with us. Pero huwag po tayo maging dahilan na nawa pinababayaran natin na lumaki ang akwa ng mga mahirap sa mga mahirap. Pangalawa, kaya ang sabi ni Jesus, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Noong po nakalipas na ito, yung pangako natin mo ito, sinabi natin na, kasi yung ibang video na nakalipas yung tumutukoy sa para po ng kayawanan na nakita sa kabutihan at ang kalihaga, ang perlas, mamahaling perlas. Nang tumutukoy sa kayawanan, sinabi natin yung nakarating ko na lahat ng kayawanan is preordained to be shared. Ano man yung ating natatanggap ay bahagi ng batas ng kalikasan na ito ay pinamahali. Sa ibang ito natin yung hindi ganito, ano sabi ni Jesus? Personal. Kayo. Hindi iba. Kayo magbigay sa kanila ng makakain. Kung minsan sinasabi ng Father, pamahawin ang DSWD. Department of Social Welfare and Development. Trabaho yung mga NGO. Trabaho yung mga simbahan. Well, hindi yung nawala na ginagawa ito ng ibang grupo. Hindi nawala na hindi na natin gagawin. Sapagkat, maliwanag na sila sa Jesus, kayo ang magbigay sa kanila. At bago magkaroon ng DSWD, ay sinabi na mismo ni Jesus sa kanyang mga lalaki, kayo ang magbigay sa kanila. Ang pagbabahagi ay
nasa gilid natin bilang mga anak ng Diyos. Bahagi po ng ating pagiging mga anak ng Diyos ang tumulong sa iba. Kapag hindi natin ginagawa ito, hindi tayo dapat na tawagin mga anak ng Diyos. Kaya po, yung pagkakataon na binabahagi ko ni Pope Benedict XVI sa kanyang encyclical ay ito. Organize charitable works. Mas organisado pagkilos sa pagtulong sa kapwa. Kasi yung minsan, may mga taong lalapit sa iyo, magbibigay kayo, tapos lalapit din sa akin, magbibigay din sa akin. Kung yung ginagawa ko, yung mga ibinigay natin, sabi, para sa ano, o hindi, para sa pagkain. Di ko minsan napupunta sa subaru, napupunta sa bisyo, hindi talaga doon sa kanyang pagtutunan. Kaya yung mas maliwanag na pagkain yun, nagsimbahan, organisasyon, pagtulong sa kapwa. Ano ako, tayo na may pagkasalamat kapag tayo may mga pagkilos, charitable works, sa pagkakitan ng simbahan, ng organisasyon, pang-simbahan, nakikita na tumutulong. Pero hindi lang po ito pahati ng ating pagkilos. It is one God. Na tayo ay magpahagi ng ating mga kakayanan sa iba. Pangatlo, noong sinabi ni Jesus sa kanyang alagad, ano ba nakatuwa ng mga alagad? 2 piraso isda at 5 piraso tinapay. Eh, kaya nga sa mga kanyang mga alagad, Panginoon, hindi mo nakatuwa kulang na ito. Ay, biro mo naman. 2 piraso isda at 5 piraso tinapay versus 5,000 na lalaki. Hindi humihili ang mga ng babae at ng mga baba. So, iba yung dapat. Wala pa tayong mga lahat. Wala tayong mga 200. Eh, kung pupuro tayo sa 5 piraso tinapay, eh sigurado ko makakapos hindi lahat kahit sa tulong na ay hindi magkakaroon doon sa 5 piraso tinapay. Ihawas ko doon sa 5 piraso. At kung isa rin ang ginagawa ng dahilan na masasabi natin na kakauti lang ito para ibigay ko sa iba. Ay ako, naghihirap din ako. Mahirap din ako. Ba't ko ibigay sa iba? Ang ating kahirapan ay huwag natin maging dahilan na hindi tayo makapagbigan. Yung ating kakulangan ay hindi sapat para kung tayo magpahagi. Kahit po yun ay 5 piraso tinapay naman. Kahit kayo po ay 2 piraso isda naman na hindi sapat sa kabuuan. At maliwanag po, may uri ng pahalayan na binibigay sa ating mga kapatid. Sa layunin ng 2 Pilar ng Pilipinas, 2 Pilar sa Pilipinas, kung may nilagay na pumutok na ang ating simbahan ay ang isang simbahan ng mga kapatid. Na that there is no God that could not give, na wala ang ilan na hindi makapagpilitan. Lahat ay nakakaya makapagpahagi. Kahit na yung may hirap. Bahagi, ano lang yung nakikagawin natin? Katulad na ginawa ni Jesus. Ialay natin sa Diyos. At hayaan natin ang Diyos ang magparami. Ihandog natin sa problema. At maliwanag mo ako sa kilos ng Diyos na naayon ang
Then how much more for those who have mass, ay mas bago naman ibignilang pasalamatan ang mga biyaya na ikinagkakalaw ng kanyang ginagawa. Pero yung minsan ibigay ng pagkakatawa sa ito, na hindi kayo pagkakahilan ang ating katatayuan kahit na ito ay maliit o mahirap na hindi tayo pwede makapagpahal. Pangapat, noong iakay ni Jesus ang mga handog na ito karanggan sa kanyang mga dalawang pirasong isda at 5 pirasong tinapay, bago niya ipinamigay sa kanyang mga lagad upang ibahagi, ay ginawa ni Jesus, pinaghati-hati niya